plancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope. Kalakip ang rinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful. 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 We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig
to the bones fan meet experience. And hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH. May pangdepensa ka, may pambawi ka. Dapat may alam ka sa batas. Lahat ng pag-uusapan dito napapanahon. Batas nga eh. DZRH. Usapang legal. At para mas malinaw ang usapan, kasama mo si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina sa DZRH Radio, TV at online. O, hindi pwedeng dahilan ang wala kang alam sa batas tapos absuelto ka na. Maganda pa ding may alam ka sa mga law of the Philippines, no? Usapang legal. Usapang legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po, yours truly, ako po si Attorney Cam. Ako naman po, baka na-miss ninyo. Oo nga eh. Thea Petro Carfools. Magandang gabi sa iyo, Miss Magandang Thea. gabi sa iyo, Attorney Cam. Kaliwat. Magandang gabi. Yes. I cannot speak in Filipino na. Bakit saan ba ako galing? Ang tagal mo nawala eh. Oo. Nagbakasyon ka yata eh. Ah, hindi. Lagi nila ako napapakinggan, napapanood sa break time. Kaliwat Oo. kanan ngayon ang mga Ano? suspension ng klase, government offices. Oh yeah, so yung anak ko, nagdesisyon na yung eskwela, pamunuan ng kanilang paaralan na shift sa synchronous online class. Yes. Until tomorrow, kasi holiday sa Friday, tapos kinancel nila yung supposedly Saturday makeup class, tapos exams na, Attorney Cam. Yes. Sa amin naman na-adjust, parang September 1 yung Pinush back. Oo, Okay. yung exam. So, maraming adjustment. At least yung ating yung mga schools natin, nakaka-adapt na sila, pwedeng blended learning o kaya yung na sila, yun nga, synchronous or asynchronous kapag may papagawa naman. So, sa government naman, parang sila eh, Special working arrangement. So, hindi ko alam yung special working arrangement. Kasi pag napunta sa mga government offices, pag nag-cancel, wala din doon. Oo, paano nga pala yun? May bayad sila kasi hindi naman nila fault na wala silang pasok. Tsaka alam mo, nung panahon natin, Miss Thea, kahit bumabagyo nun, kahit signal number 1, walang cancel sa atin. Hindi kasi, alam mo, Attorney Unless signal Cam, number 3. Tanda-tanda alam ko mo yun. kung bakit? Yes. Kasi tayo bilang public school, malalapit kasi tayo sa elementary school natin. Okay. So kapag sinabi ni barangay kapitan na magsipasok kayo mga estudyante kayo, pasok tayo. At saka at that time, Miss Thea, yung alam naman natin na wala pang baha-baha masyado at that time. Sasabihin na naman ng mga kabataan ngayon, sige, di kayo na magagaling, kayo na matitikas. At saka at that time, wala po kaming yung asynchronous-synchronous. Kasi walang internet nun eh. Walang alternative learning system. Imagine kung 2 weeks walang pasok.
'Di ba? Di ang saya namin. Ang saya ng mga estudyante. Di na high blood yung mga magulang natin kasi ang ingay sa bahay. At saka alam mo, during my time, during our time na lang, Diyos ko, mas Lord. nakakatakot pa ang teacher sa atin kaysa sa magulang. Aminin mo yan. Oy. Di ba? Hindi kasi, ang didisiplinado ng mga kabataan noon. Kasi takot sila sa chalk, sa blackboard, sa kurot, di ba? Sorry. Sabi ko nga baka kulang sa bato ng eraser. So, kami po nung mga kabataan namin, takot kami sa teacher. Ngayon kasi, aminin natin, hindi na takot ang mga estudyante Kasi sa teacher. attorney Cam, bawal na yung mamatpat. Yes. Bawal na nga ata pati magpa-squat or stand in the Oo. corner. Kasi may mga magulang na, di ba, reklamo agad yan. So, marami tayong nakakausap ng mga teacher. Sabi nila, kami, hindi na namin yan papansinin. Kasi kaysa magkaroon kami ng complaint administrative, Correct. masuspend sila or matanggal sila, sayang yung panahon na Ginugol nila. tapos mawawala yung Years retirement of nila service, yes. dahil lang doon sa pagdidisiplina na dapat ay meron silang power kasi nga sila ang ating pangalawang magulang. Correct. So ngayon po talaga ang mga teacher sa public school hindi na sila masyadong nagdidisiplina at medyo maingay-ingay, no? Kasi natatakot sila na kapag dinisiplina Yes. nila, even if they meant Yes. well. Nako, attorney. Diba? Hindi mo na itatanong nung ako'y nagtuturo. Kaya nga sabi ko, hindi na ata akman ako'y magturo sa mga panahon ngayon. Kasi Strict ka eh. stricto ako. Pero, I'm very proud sa mga kinahinatnan ng buhay ng Kasi mga maalala estudyante ka eh. ko. Naalala nila ako na kahit nakikita nila ako sa mall, wala namang nangmura sa akin. Wala pa, sa awa ng Diyos, walang nangsaboy sa akin ng kung ano. Parang proud sila na, ako po yung pinagalitan ninyo. Ako po yung binagsak ninyo kasi matigas po yung ulo ko. So, alam nila yung dahilan kung ba't ko sila binagsak. Yes. Di ba? Minsan kailangan talaga ng estudyante ng pagpapaliwanag sa mga bagay kung bakit. Yan. Kaya alam mo sabi nga ng mga teacher ngayon, iba na yung the way na magturo sila. Correct. Dati, Miss Thea, titig pa lang yung teacher eh. Nginginig ka na eh. Naku, nitigan ako ni teacher. Correct. Ako nakurot ako sa singit. Kasi Okay. kadaldalan ko. Sorry, you're not alone. Ano ka? Kinurot. Hi, Mrs. Nicolas. Ewan ko kung, I haven't, hindi na ako Ako updated tingnan mo, kay Mrs. tanda mo ba? Ako si Mrs. Guerra. Anong grade? Anong grade ka? Grade 5. Sorry, grade 4. Talaga? Sabi ni Miss Nicolas. Pagalingan pa eh, Oo, no? sabi ni Miss Nicolas sa akin, ikaw, kababae mong tao, nakikipagpambuno ko sa mga kaklase mong lalaki. Kasi girl, yung nanay ko, hindi ako sinali sa Girl Scout. Ako lang hindi Girl Scout sa mga magkakaklaseng girls. So, naiwan ako sa classroom, tapos niloloko ko nung kaklase ko na lalaki na, ay, hindi ka kasi girl, boy ka, kaya hindi ka Girl Scout. Nakipagbuno ka. Nakipagpambuno si Miss Thea Pecho Corpus. Nalaman ng teacher. Siyempre naman mga kaklase mong lalaki, sumbongero din. Ay, nako po, kahapon po, Anong ginawa sa'yo Girl ni Scout teacher? Honor, kineme. Ikaw, kinurot ako. Kinurot ka rin? Oo, kinuha agad yung singit Ay, ko. ang nipis pa naman doon. Ako din eh. Ay, pero very witty ako. May panyo ako makapal. Kasi ko, aw. Pero wala. Wala naman effect. Pero, tapos pag-uwi ko naman, Mami, kinurot ako ni Mrs. Nicolas sa singit ko. Sabi niya, sabi lang ng nanay ko. Ako kasi isa sa pinakamaingay sa amin. Nilista ako sa number 1 maingay. Bakit hindi na ako nagtataka? So sabi kaya sabi ng tatay ko noon, sabi ko, pa, nilista ako sa maingay number 1. Okay lang yan, anak. Alam ko na ang kukunin mong course. Broadcasting. Di ba? Hindi na ako nagtataka. Oo. Pero nakurot ako, tapos nalagay ako sa row 1. Ano, pinagalitan ka ni papa mo nung... Hindi. Ano sabi lang? Okay lang daw yun. Ganyan. Sabi din ng nanay ko, masakit. Hindi, kasi may panyo. Okay, sabi lang ng nanay ko. Okay lang, ganyan. Tapos row 1 na iiwan. Ano yun, row 1 maiingay. Row 2 natututo. So, nasa row 1 ako. Ako lang yung babaeng nasa row 1. Maingay ka kasi. Maingay ako. Pero yung naglista sa akin doon, Mas maingay. tanda ko. Ano pangalan? Hindi, kasi may crush sa akin. Charot. Iba na yun. Iba na. Grade 5 na kasi. Nakakatawa yung mga ganitong kwentuhan, di ba? Natakot tayo sa teacher natin. But we love them and we respect Yes, them and of we course. honor them. Actually, kabisaan mo pa ba yung mga Teacher naging ko? teacher mo? Oo. Grade 1. Hindi ko alam kasi Miss Peños, naka-message ko pa siya nung pandemic and then she stopped messaging me. So, I don't know kung anong update sa kanya. Kaya alam mo, tuwan-tawa ako dun kay Alex Calieja. Oh, bakit? Kasi di ba yung pinanood natin, yung sabi niya, nung time nila, ito mas malupit sa time nila, 60 daw sila. Tapos 3 lang pinaglalabanan nila na honor.
first honor, second honor, tsaka third honor. Okay. Yung 57 daw, bobo. Which is true. Diba? Ganyan talaga nung mga panahon natin. Kasi ngayon, lahat with honors. Oh, parang ganun, no? Kasi nga, by gradings na Parang sila 10 na lang atang naiiwan sa classroom na Yes, hindi kasi, mo bibigyan ng award. kasi parang by gradings, kung ganito yung score mo, pasok ka sa ganitong... Sa with honors sa with ka. honors, with high honors, saka with highest highest honor. honors. Nung time namin, ako, first, second, third lang talaga. Oo. Di ba? Oo. Ako, Ano ba yun? Di ba? Valedictorian, salutatorian, First honorable mention. honorable mention. Pag graduation na Hanggang yan. third lang yun, ano? Hindi, hanggang top 10 yun eh. May top. Sa graduation yan. Okay. Pero kapag halimbawang mga recognition lang, top 3 lang lagi. Top 3 lang sa Oo. classroom. Dumating pa sa punto Nako. na 2 na lang. Isang top 1 tsaka isang best in GMRC. Dumating sa punto To which nawala na yung GMRC sa curriculum Oo, ngayon. dalawa lang. Ngayon meron. Kasi Meron ulit. Meron sa eskwelahan na Depende. exemplary conduct. Depende yata sa school. Yes. Pero sa public, hindi ata na siya Yeah, wala na. part ng curriculum. Dati meron yun. So grade 6 ako. Separate subject talaga siya. Tanda ko yun. So, tina-target ko basta yung GMRC lang. Siyempre, di ba parang may medal sa Nakuha sabi. Nakuha mo yun? Siyempre, di ko na ako. Kasi no first and second. Sabihin ko pa lang, syempre Wait hindi. lang. Hindi na naman. First and second grading, Aha. nasa top ako. Sa top student sa GMRC. Yeah. Eto na nung third grading tsaka fourth, meron ng isang nagbibibo-bibo, natalo na ako. So sabi ko, hindi ko na siya makukuha. So kailangan, ang makuha ko is yung sa academic. So nag-first honor ako. Ganon. Oo, pero hindi ka GMRC. Hindi ako sa best GMRC. Okay na lang sinapak din. mo? Bakit hindi ka doon ako? Okay na lang din. Sinong binato mo? So yun ang pinag-uusapan natin, no, sa eskwelahan about school. Kasi ngayon medyo maingay ang issue yung nangyaring nakakalungkot na pangyayari dyan sa may Ateneo de Zamboanga. Yes. 'Di ba? Kasi yung pamamaril, no, parang it's after Tacloban, meron nito. Kasi ang topic po natin, yung responsibilidad, kaakibat ng pagmamayari ng baril. Kasi merong niyang hindi pwedeng basta-basta mayroon kang baril. 'Di ba? Hindi siya para sa lahat. Yes. At saka alam ko nga, correct me if I'm wrong, bago ka makakuha ng permit to carry, yung mga psychological Yes. examination siya sa PNP. Yes. Diba? Neuropsychological. So kapag ka hindi ka pumasa doon, so baka wala kang kapasidad, hindi ka nararapat na magmay-ari o Okay. magdala ng firearms. Tama naman yun, no? Pero ang tanong kasi, sige, nakapasa ka sa neuro. Okay. Okay, magkakaroon ka ngayon ng barel, license, no? Okay. O kaya in-issue ng government. Papaano ngayon ang responsibility mo kung papaano mo itatago yung barel? Yan. Kasi kung papaano kung ma-access siya ng iba, kasi po pwede siyang manakaw, Mm-mm. po pwedeng magamit sa krimen, Mhm. at marami pang iba. So, may responsibility na kaakibat dyan. Parang lang yan sasakyan. Di ba sa may sasakyan, pag dinrive ng iba, ikaw ang may-ari, may liability ka as to the civil liability and damage. Di ba? Pero, eto na, ginamit din sa krimen. Anong responsibility meron na nakakabit dyan? So, yun yung pag-uusapan natin. Kasi, alam mo, Miss Taya, nung napanood ko yung sa Zamboanga, tas nakita ko yung parents nung Sumakit yung puso victim. mo. Sumakit yung puso ko. Tas talagang kusang tumulo yung luha ko. Kasi alam mo, may mga anak tayo, 'di ba? Tapos yung bata pa achiever. 'Di ba? Yung ganun ba? Alam mo, after ni Camo, both parents nahahabag ako. They Tama both yan, tama yan. lost their kids. I don't know kung makaka-relate yung mga nakikinig sa atin kasi Hoda actually, but we are all children of our parents. So, ano yung naiisip mo mararamdaman ng mga magulang natin if we are the victims? Yes, opo. If we are the gunman. And kaya nga, di ba, kung consider din yung gunman as a victim because he is a minor. Baka hindi niya naiisip yung tama. Di ba? And this isn't even the first time that this happened. Yes, kasi nga sabi ko, meron tayong issue ng Tacloban. Kasi dati alam mo, nung nangyayari to sa ibang bansa, nag-isip tayo, ay, ganun pala sa States. Kakatakot sa States. ayoko na doon. Ayoko na doon. Ay, bakit ganyan yung mga bata doon? Ay, bakit ganyan? Tapos din nangyari sa atin. What's happening? Diba? Oo, ano na nangyari? Ba't nangyayari na rin siya sa atin? Bakit? Parang ako noon nung nag-aaral, Attorney Cam, ang pinaka, is yung mga riot-riot, yung mga, Yeah, oo. Diba? Hindi man sumpak. Ano yung pillbox?
Ay, Yun yung mga ganun. Ako hindi nakarin. kami magpapaan sa quadrangle, Yes, no? pillbox ganun sa eskwelahan. Parang yun. Mga improvised explosive device. Oo. Sumpak. Sumpak. Yung mga Ay, may ganyan. sumpak yung Mga hinihipan? Oh. Kasi may pressure, parang Ang hirap nung. improvised gun Ang hirap siya, naman nung yung hipan mo. sumpak, Attorney Cam, diba? Oo, parang baril din siya, pero Okay. ano siya. So, ginawa. So, isa rin yun. Oo. So, ano yan, tawag dito. Yun ay malala nung time, no? Oo, Pero tapos yung mag-aabangan sa labasan, sa labasan. Oo. Mga ganyan-ganyan. Kita tayo sa Square tayo, Disneyland. square tayo. Kita tayo sa Disneyland. Naranasan mo yun? Hindi, alam ko Meron. yung mga kaklase ko ganyan. Oo. Nakakasya sa labasan, labas ka ng gitsa ngayon, hindi matapang ka. Tapos magtataka kasi ako, ba't hindi ka pa umuuwi? May mga kaklase ako na, late na, ba't di ka pa umuuwi? Hindi mo siya cleaner. Kasi high school ako ganyan eh. May nakaaway din kami. Sa ano yun, no? May kinasquare. May so may kita ng ano. High school ng- to? Oo, yung oval. Okay. Ano, tabi. Sa oval? Eh, di ba Oo. kita ng teacher, principal yun? Hindi, wala na Tapang pauwi yun. na eh. Okay. Away-away. Kita tayo sa ano ganyan ha. Tapos Disneyland, kita tayo sa Disneyland. Disneyland yung tawag niyo doon? Hindi, parang ano yon pag sinong mamatay, mauna sa Disneyland. Parang ganon. May mga ganon, no? Ay, Ba't may mga ganyan na? may mga ganong threat na. Oo. Pero, sige, ako ang pinaka-threat na. Hawakan mo sa tenga, hawakan mo sa tenga. Ay, Yun na hindi yun. ka threat. Ano ka yung saur, ano yun? Ano? Nagsusulsul ka. Hindi, yun lang yung alam ko. Hindi ako nang gaganon. Hindi rin okay, ako okay, nakikipag-square-square na Ako, ganyan. yun nasabihan ako. Rektahan ako. Tapos sabi ko, nakapunta naman ako ng Disneyland. Nang walang sakit-sakit. Oo, oo Pasakit nga. sa iba. So yan, pag-uusapan natin, no? Pinapasmal lang namin kayo kasi masakit sa puso yung pinag-uusapan namin. Pagka ni Mr. Yan, masyado tayong mabigat kasi yung usapin. Ang bigat talaga nun. So, nilalighten up lang natin with our own experiences Yes. nung tayo nag-eskwela. Tsaka nakakatuwa yung experiences natin. Parang sarap na lang balikan ngayon. Ay, oh my God, sabi na, kasi matanda na kayo, kaya marami na kayong experience sa binabalikan na natutuwa kayo. Nostalgic na para sa Kaya akin. ang sarap minsan na you sit down with your child tapos ikwento mo yung mga di ba? Oo. Kami dati ganito. Oo. Ikaw, meron na may crush sa'yo, ganyan. Diba? Di ba? Yung gusto ko sa maingay, crush pala ako, gano'n. Babalik po tayo lang po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama niyo pa rin po ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Thea Pecho Corpuz. Oras natin. Alas 6:59 ng gabi. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya.
Di sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ang kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid Linis fantastic sa belt Alang plastic number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong pumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power
niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and battle show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Doon ko natutunan mahalin yung sports ko. Dahil malaking tulong talaga sa akin. Dahil hindi po ako kaya paaralin ng magulang ko. Dahil sa sobrang hirap namin kay magsasaka lang kami. Tapos bata pa ako, magsasaka na ako. Doon minahal ko siya. Sabi ko, mas madali pa itong gawin kaysa magsasaka. Ina-target mo ang Olympics. Yes po ma'am, sa 2020. Kung papalarin ma'am, wala namang masamang mangarap. Yan na lang ang gawin yung inspiration, ang kahirapan sa buhay. Dahil yan ang nagpapalakas sa akin. Hi, ako po si Arlan Arbuis, Philippine Marathon Runner. Inimbitahan ko po kayo na manood sa aking interview sa Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Nakakaawa yung mga
mga delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na kung meron pa nga nakalagay, pera na lang kunin nyo, motor na lang kunin nyo, wag lang yung buhay ko. Ayaw natin na nagte-trending. No? Actually, nagte-trending kung hindi, ayaw natin may nadidisgrasya. Pero dahil nga to trending, ito ay magkakos ng shame ng pagkahiya doon sa kumpanya. Bakit mo dinidecline? Ikaw, complain kita. Pag kinomplain ka, 2 araw na suspension yung pinakamaikli nun. So meaning 2 araw na walang kakainin yung pamilya mo, yun yung ibig sabihin nun. At walang verification yun. Marami tayong issue, totoo. Pero ito ay blanket to eh. Ang daming provision na ito na magbibigay sa amin ng mas maayos na sistema ng hanap buhay. So yung ILO Convention na ito. Abangan this Saturday. Hi, kami ang banda ni Greggy. And you're watching Scene Zone. Kahit konti o madami, still bigay yung 100% na. Yung ngayon, medyo may cholesterol to. Ayun, ganun lang ngayon. Alam namin, nangaasar lang siya eh. Hindi, may personal minsan. Ganon. Ako magiging flood control ng iyong luha. Years ko ng Ay, 3 years pa lang daw. 3 years pa lang. Sorry. Niloloko mo lang sarili mo. Hindi ka niya mahal. Hindi ka niya mahal. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and Bara Show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Ayan ang kabuhanan din pala tuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. Usapang Legal. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly, ako po si Attorney Cam. At ako po, Thea Petro Corpuz. At pinag-uusapan pa rin po natin yung responsibilidad na kaakibat po ng pagmamayari ng baril. Ayan o, nakamamatay na sandata. Oo, hindi mo yan pwedeng itutok kung kani-kanino ng basta-basta. Yes. Eto na, tanggap mo tayo ng report mula kay RH27 Noche Cacas. OFW na humingi ng tulong dahil sa pang-aabuso inaksyonan ng DMW. I-detalye mo ang balitang yan, RH27 Noche Cacas. Noche. Miss Thea at Attorney Cam, nakarating na sa tanggapan ng Department of Migrant Workers ang liham ng Public Employment Service Office ng Muntinlupa City. Kasunod ito sa isang sulat ng pamilya na humihingi ng tulong sa isang overseas Filipino workers na taga Muntinlupa City na pinagmalupitan umano ng amo sa abroad. Una rito, nakarating kay Muntinlupa City Mayor Rosel Jason ang sulat ng isang Muntinlupeño na umano'y pinagtatrabaho ng 18 to 20 hours kada araw
at wala umanong sapat na pagkain. May alegasyon rin na umano'y physical at sexual abuse. Ayon kay Biason, nakikipag-ugnayan na umano ang Migrant Workers Office sa Bangkok, Thailand sa concerned OFW at sa pamilya nito. Patuloy rin anya ang kanilang monitoring sa Department of Migrant Workers hanggang sa ligtas na makauwi yung Muntinlupeño sa Pilipinas. RH27, Luchikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27, Noche Kakas. Ayan, balik tayo sa ating topic ngayon, Miss Thea. May kinalaman po sa, yung mga merong baril. Alam mo, sa atin sa Pilipinas, medyo mahirap kumuha ng yung LTOP na tinatawag. License to, own, ano yun? And possess firearm. Yes. So LTOP yun. Nakita ko ng ID niyan eh. Yung mga ID pala yan. Tapos may expiration. Oo. Ay, hindi ko lang sure kung ilang years ang validity nung LTOP na yan. Tapos kapag halimbawa nawala mo yung baril mo, kaya mo siya report? Yes, within 24 hours. Pag di mo na-report yan, ay meron kang liability dyan. Lalo na kapag ginamit sa karahasan o krimen ang iyong paltog, ang iyong baril, ang iyong firearm. At kapag halimbawa ikaw ay kukuha ng baril, kailangan, sabi nga ni Ms. Thea, yun nga parang may mga exam din yan. Tapos parang kukuha ka dun sa Philippine National Police. Meron silang particular na may forgot lang yung exams? No, particular department na wait. Philippine National Police Firearms and Explosive Office. Yan. PNP FEO. Oo. Yan. FEO, correct. Firearms and Explosives Office. Yan. Alam ko yan, sa gate yan ng Camp Crame. Din sa may sa EDSA. Sa may Cubao? Oo. Di ba? Malapit sa Tapos di ba, sa condo. Dyan nga rin yung may mga shooting na parang firing range. Meron din. Ayan. So mahirap magkaroon ng baril. Sabi nga, tsaka yung tatay ko dati, sabi niya sa akin, ako mahirap magkaroon ng baril kasi lalo pag mainitan ang ulo mo. Pagka masyado ka agresibo, diba, yung mga palalamang road rage. Napaka po niyan. Oo. Pero yung iba sinasabi nila, parang nung nakapag-una sila ng baril, parang mas naging responsible sila, mas maging kalmado, lesser nang mainitin yung kanilang ulo. Talaga ba? Maybe if you are really responsible, kasi alam mo yung kaakibat, 'di ba, na responsibilidad ng pagmamay-ari ng baril. Yes. Pero kasi hindi lahat ay talagang sinasapuso ang responsibilidad na yan, Attorney Cam. And kapag ka ikaw ay may mga ganyang in your possession, 'di ba, nagmamay-ari ka ng mga firearms, dapat alam mo yung proper safekeeping. Yes. Hindi lang yung proper use. Correct. 'Di ba? And proper na pagbitbit. Dapat alam mo rin kung saan dapat siya itinatago, sino lang ang dapat na may access, 'di ba? Hindi siya for everyone to see and for everyone to use. Dahil kung ano man ang krimen or sakuna na maidudulot ng iyong pagmamay-ari ay maaaring tama ba? Meron kang liability. Pananagutan. Yan. At pwedeng humingi ng danyos. At hindi na po yan nasasaklaw ng ating party list. Dahil po sa party list, we want everybody to be happy. Yes. Ito pa, ang isa sa mga nire-require ng batas natin para sa mga owners ng firearms ay mag-maintain ng parang safety doon sa pwedeng vault or isi-secure mo yung iyong baril, yung iyong firearm na hindi siya ma-access at hindi siya mami-misplace. So kunyari may vault ka, doon mo ilagay. Ikaw lang nakakaalam ng code or password. Password. Correct. Ng code kasi 'di ba? Yes. To the right. To the left. Angle, diba? Ang hirap magkaroon ng vault kasi minsan pag mali yung ikot mo, di ba hindi talaga siya magbubukas dito. Nagkamali ba ako ng code? Isipin mo pa, birthday ko lang naman yun. Paano ako magkakamali? To the left, to the right ba? Oo. So, dapat meron kang vault na ganun. So, ngayon, kung na-access yan ng iba, nakuha, nagamit,
sa krimen, Sa dahas. meron kang pananagutan. At ano Ayan. yung pananagutan, Attorney Cam? Siyempre, again, pwedeng mahingi ng danyos yung biktima dahil sa kapabayaan, no? Or negligence. Kasi lalo kapag halimbawa na-prove na ikaw ay negligent sa safekeeping. So, yan, maaaring masuspend, matanggal, ma-revoke yung lisensya mo. Ayan, yun yung mga consequences, di ba? Tapos, hindi lang yan, no? So, kailangan, again, i-report mo, mag-affidavit of loss ka dyan. Okay. Kasi sasabihin mo kung kailan nawala eh. Kasi dito ko lang siya tinago. In my, ito po, dito ko siya tinago. Pero nawala siya sa pinagtataguan ko. That's why I will report it. Para kung sakali nga na merong mapinsala gamit ang baril mo, at least, ma-waive mo yung right mo na, uy, ni-report ko yan eh. Yes. Tama ba yun, Attorney Cam? Tama. Yun yung kahalagahan, ng pagre-report. Tsaka yung meron tayong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, medyo stricto sila doon, no? Kasi maraming kaakibat na pananagutan kapag halimbawang nawala sa pangangalaga mo o kustodiya yung baril na yan. Kaya nga, pangangalaga, dapat mo siyang alagaan. Diba? Yes. Hindi mo siya iwawalay sa iyong paningin. Dapat lagi pag chinek mo, nandun lang kung saan mo siya kinikip. Kaya nga sabi, meron dapat na safe storage. Vault, sabi nga namin. Hindi pwede yan nasa gitna lang ng lamasita. Nasa ilalim lang, nasa cabinet lang. Diba? Na madaling madampot ng kung sino. Diyos ko, yung mga bata pa naman, di pa pag cabinet, no? Grabe. Pakilamera. Hindi naman nila alam eh. Diba? Akala nila toy. Akala nila laruan. Yes. So, ayan po, no? Kaya dapat yung mga nagmamay-ari ng mga una, dapat mahabang pasensya. Tapos, storage, dapat hindi naaabot, walang access. Ikaw lang ang may access, di ba? Yung iba may mga taguan talaga na parang hindi mo alam na, ay, may taguan pala dito. Correct. Di ba? Kasi, importante na hindi yan makuha ni numan at magamit sa maling pamamaraan. So, again, mandatory action kapag nawala ang firearm, kailangan mag-report sa PNP FEO. At syempre, magpa-file ka din ng police report, affidavit of loss, at kailangan makipag-cooperate ka, no? For example, may nakakuha nung baril, no? Tapos nagamit nga sa ganito. Syempre, i-inform ka na, itong baril na to pangalan sa'yo. Kaya, minsan, mahirap din mag-own ng baril. Oo naman, 'di ba? Basta meron kang in your possession, dapat mo siyang pangalagaan para siyang alahas. Attorney Cam, hindi mo hahayaang maggamit ng kung sino-sino man. Hindi yan pwedeng isang lasangla kung kani-kanino lang, 'di ba? Dahil pag ang sayo ay sayo, pag may ibang nakialam, hampasin mo ng kamay mo, 'di ba? Para malaman nila na hindi pwede, cannot be. Yes. Ay, meron pa pala tayo, no? Not only that na meron kang LTOP, meron ka dapat na permit to carry firearms outside of residence. Kasi merong iba na parang meron kang license sa paggamit at saka yung pag-own, no? Yung mag-possess ka ng baril pero hindi lalabas. Doon lang sa bahay. Yes. Pang self-defense. Yes. Pero kapag ilalabas mo siya ng bahay, so meron ka dapat na permit to carry firearms outside of residence. So, yun. So, may mga ganun pang mga na dalawang kailangan na meron ka. Mga lisensya na meron ka dapat. Bilang responsableng nagmamay-ari ng baril. Yes. Teka, ito muna. Meron tayong ready para sa ating kring-kring promo, pero shoutout lang muna ako kasi ang dami nating mga mga listeners na nanonood po sa atin via Facebook. Laki na nakita ko, walang pasok. Saan? Eto, walang pasok daw. Suspendido ang mga klase sa Metro Manila, Marikina, Parañaque, San Juan, Pateros, Muntinlupa, sa Calabarzon, Cavite. Talagang yes! Laguna, Batangas City, Balete, Batangas, Balayan, Batangas, Abawan, Batangas, San Jose, Batangas, San Pascual, Batangas, Mangaldan, Pangasinan. Ayan. So, ayan walang pasok. Pero again, meron kaming synchronous. Yes, online classes. Andyan pa rin. Okay. Malakas magsuspindi yung mga eskwelahan kasi meron na silang mga online, mga online alternative learning yes. Okay. System. Shout out, magandang gabi po kay Anthony Abrenica. Kano kaya niya si Yung artista si Abrenica?
Ayun, Si Aljur. Maya Bell, Amoroso Glenn, ganun din po kay Rafael Averion. I like you both. Thank you. Actually, before I knew you both, attorney. Talaga ba? Talaga ba? Saan? I don't know. Basta like din daw tayo. Si Adrian Dale Johnson Enriquez. Nanonood po sa may San Jose del Monte. Pag-greetings Ashley, Crisanta, Alfonso. Ayan. Naghintay daw kung kailan kami papasok sa school. Oh, miss niyo na ba? Ivy Gutierrez, Jerry Sumagaysan, Rafael Aviron. Alam mo, yung anak ko pag gina-announce ko, uy, walang pasok. Wow, tuwan-tuwa eh. Sabi ko, uy, ganyan-ganyan ako nung kabataan ko. Pag walang pasok, ay As a matter of yes! fact, di ba? Parang namimiss ko rin naman yung mga classmates ko. Eto na. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos. Kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring, tignan mo na ang iyong cellphone. Baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Para sa ating kring-kring promo, kausapin na natin naka-standby po yung ating natawagan na at ready na para manalo ng 500 pesos. Magandang gabi. Ano pong pangalan nila? Magandang gabi po. Ako po si Jimber J. Manjares. Jimber J. Manjares. Taga saan po kayo, sir? Taga Sorsogon City po. Uy, malayo. Sorsogon. Akala ko nakasama na kita sa Donsol. Nakapag-Donsol na. Malapit po kayo sa Donsol? Medyo malapit po. Medyo malapit. Nakapag-swim with the whale shark. Kamusta ang weather dyan sa may Sorsogon? Ayos naman po. Hindi naman masyadong umuulan-ulan dyan? Manaka-naka? Manaka-naka po. Minsan umulan. Jimber, ano po? Ano yun? Pero minsan magandang panahon. Opo, ma'am. Jimber, ready ka na ba sa question namin sa'yo? Opo. Paano mo ba nalaman itong ating kring-kring panalo promo? Sa Facebook page po, ma'am, nakapalo po ako. Nakapalo ka, wow! Thank you so much. Ang tanong natin, Jimber, ano ang kauna-unahang impila ng radyo na nag-celebrate ng kanilang 87th anniversary at tinanghal na number 1 na naman sa survey? DZRH po, ma'am. Yan! Kala ko magkakamali ka pa, Jimber eh. Meron ka bang gustong i-shoutout, Jimber? Shoutout ko po mga taga Bicol. Wah, buong Bicol. Oo, Bicolandia. Shoutout ko yung taga Brac. Ayan. Katanduanes. O, si Nanay Connie. Hello po, magandang gabi po. Ayan, Jimber, wag mo ibababa yung telepono dahil kakausapin ka na aming kasamahan dito si Don Carlos kung paano mo makiklaim ang iyong papremyo. Congratulations! Napakabilis ng oras, Miss Thea. Oo nga. We need to go. Agad-agad? Yes, umuulan na basta naman. Kung gusto ninyong magkaroon ng sarili ninyong paltog, baril, pangalagaan po ninyo. Dahil responsibilidad po ninyo yan. Maraming salamat na kasama niyo po ako. Ako po si Attorney Cam. Every Mondays, Wednesdays, and Fridays, hanapin niyo po sa TikTok account, ATTYCAM. At ako naman po, Thea Petro Corpuz, araw-araw makakasama sa programang Break Time with Lakay Deo Macalma mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito pa niyan sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Oras natin. Alas 7:30 ng gabi. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa. Ikaw